Yes, good evening mga bossing. React lang tayo patungkol dyan sa resulta ng BICAM, ano? Kasi alam naman alam naman natin mga bossing na joke time lang 'yan si Amy Marcos. So kasi 'di ba si Amy Marcos just recently made a pronouncement na yun daw AKAP ay haharangin niya. Kasi supposedly 29 billion yung AKAP na yun. And it turned out na after yung BICAM ngayon, nag-push through pa din yung AKAP. Naghati lang yung Congress at Senate. Pero mas malaki pa din na napunta sa Congress kasi 1 billion yung napunta sa Congress and 5 billion yung napunta sa Senate. So pinaghatian lang nila mga bossing yung kita diyan sa AKAP na yan at talaga namang nakakadismaya kasi in-expect natin na yan na yung bawi nitong si Amy Marcos mula diyan sa mula sa kanyang pagiging manggagamit. In-expect natin na yung AKAP na yan na hindi magpo-push through, pero it turned out nag-push through pa din yung AKAP. So lokohan portion talaga to. Ito si Amy Marcos talagang budol queen talaga ito. Pinasasakay lang kayo niyan. Pero alam naman natin na kapatid pa rin yan ni Bongbong Marcos at kasapakat pa din yan sa sindikato ng pamilya na yan. Nakakatawa lang kasi ang dami pa ring mga naniniwala, pero ako talaga even before sold na talaga kami diyan kay Amy Marcos na talagang joke time yan, BS yan, all BS lahat ng mga pinagsasabi niya. Kunyari kalaban niya ng kapatid niya, kunyari against yan sa corruption, pero sa totoo lang parte ng corruption yan. Parte yan ng mga plot ng gobyerno na ito para itong mga Duterte mawala na sila sa kapangyarihan. Saan ba gagamitin yung AKAP na yan? Gagamitin yan na sinasabi nila na yan daw ay magagamit sa vote buying. Kasi nga naman yung mga tao, instead bigyan ng trabaho ng gobyerno, binibigyan na lang nila ng ayuda para matandaan yung mga pangalan nila, mga pangalan ng mga nagbibigay ng ayuda para tumunog sila sa eleksyon. Katulad niyan, mag-e-election ngayon, di ba? 2025. And yung yung budget na yan is for 2025. So gagamitin nila yan, starting January, pwede nilang gamitin yan para ipamudmud sa taong bayan, para yung taong bayan ma-hook sa ayuda, at saka yung taong bayan maalala sila, and then yung taong bayan iboto sila. Ipapamahagi kasi nila ito sa mga aso nila. Halimbawa, itong distrito na to meron silang aso dyan, o itong probinsya na to meron silang aso dyan, gusto nila makuha yung boto ng mga tao dyan. So ang gagawin ng mga yan, ilalagay nila doon ilalagay nila yung pera doon, pamimigay sa mga tao, and then mananalo yung mananalo yung namigay ng pera doon. At pag manalo yung namigay ng pera doon, yung magiging kasapakat na nila sa lahat ng kanilang mga plano sa 2025 onwards. Ganun lang yan yun lang ang dyan. Tsaka talagang dito mo malalaman na kunyari pa hinaharang-harang ito ni Amy Marcos, kunyari ganito, kunyari ganyan. Pero ano nangyari? Wala pa rin. Hindi ba in-expose na ni Inday Sara yan sa atin ang bicameral committee na yan, na kunyari yung mga senador, mapapansin nila yung mga insertions, pero kalaunan ang mangyayari naman yung kunyaring napansin nilang insertions pagdating sa bicameral committee, pagdating sa budget, wala rin, na-approve pa din, na pa rin, na aabuso pa din yung budget ng certain sector. Di ba kay Inday Sara yung budget ng Department of Education, di umano, according to her, doon sa kanyang, kompleto pa siya ng papeles na nung ipinasa ng Department of Education yung kanilang budget,
dinagdagan pa yun ng Congress na hindi naman nire-require o nire-request ng Department of Education. And then pagdating sa Senate, na-check ni Ehersito, sinita niya. Tapos pagdating sa bicameral sa BICAM, so yun na yung magkasama na yung Congress at yung Senate, pag-uusapan na yung mga reservations ng bawat isa patungkol doon sa budget, lumusot pa din. So dito mo talaga malalaman na pagdating talaga sa budget, mas makapangyarihan talaga ang Kongreso, na yung mga senador kunwaring ano lang yan, kunwaring humaharang-harang lang yan. Pero sa nakikita ko, ang nangyayari dyan, yung mga senador nagpapapresyo lang. Parang, hey, wait, may insertion kayo, meron kayong ganitong budget na allocated sa ganitong programa. O teka, kayo lang ang kikita dyan, paano naman kami? So parang ganoon na nangyayari. Sinisita lang nila para masabi na, uy, wait, alam namin yan. And then yung nasita, ang pag-uusapan nila, paghatian na lang nating dalawa. O kung makakalusot lang, kung hindi nyo napansin, kami lang makikinabang. Pero since napansin ninyo, if you cannot beat them, join them. Ganun yung ganun yung style. So nangyayari ngayon, imbis na tanggalin Paconsuelo de Bobo from 29 billion, ginawa na lang 21 plus 5, so 26 billion. So parang nabawasan lang ng 3 billion yung original na budget ng AKAP na yon. Same goes with yung mga insertions diyan sa Department of Education. At sigurado ako hindi lang DepEd yun. Marami pang mga ahensya ng gobyerno na napakarami mga insertions na na thank you na yon, na talagang masasabi natin na source of corruption. So this is the current state of our country in terms of pagpapasa ng mga budget. And siguro naman, klaro na from all of this, from what happened, klaro na siguro sa atin na itong si Imee Marcos, nagbabalat kayo lang ito. Ito si Imee Marcos ay hindi naman talaga kakampi ng mga Duterte to, hindi naman talaga anti-corruption itong senadora na ito, kundi talagang mas matimbang pa rin sa kanya yung ading niya. Mas matimbang pa rin yung dugong Marcos talaga sa kanya. Hindi na natin may aalis yun sa kanya na pasasakayin niya ang taong bayan na kunyari tumutulig siya sa mali. Pero kung makikita mo, nakikita natin sa mga resulta ng mga bagay-bagay na mga nangyayari ngayon ay mukhang mukhang wala talaga. Mukhang pinagkakaisahan lang tayo, ginigisa lang tayo sa sarili natin mantika. So ayun, AKAP naipasa na at from 29 billion naging 26 billion na lang kasi 21 billion para sa Kongreso and then 5 billion yata yung nakuha ng Senate. So pinaghatian lang nila. So kung totoo na source of corruption at vote buying itong AKAP program na ito, itong ayuda na ibinibigay ng AKAP, ibig sabihin mga bossing, naghati sila sa vote buying budget. O, kung vote buying ang sinasabi nilang nagiging influence nitong nitong AKAP program na to. So hanggang sa muli, ingat po tayo at sana talagang manaig ang katarungan dito sa ating bayan. So magising na tayo, malapit ng 2025 elections. So magising na tayo dun sa mga taong ilalagay natin sa posisyon. Tigil na natin yung paglalagay ng mga kurakot at mga kawatan sa pamahalaan. Ciao! Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay